Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Okay. Bagamat hindi po karamihan ng dumatal ngayon, subalit inaangkin ko po na tumuwala ang banal na espiritu sa katao ating mahal na Apo Conching ay niya po itong dambana. May mga kapatid tayo na magbabahagi sa umagang ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na, kaya lang di ko po alam yung pangalan niya. Lalapitan ko na. Masurpresa po ang ama. Sige na po. Akinin niyo po ang ama po yung tumawag sa inyo. Panawagan po yan natin. Naiya po si kapatid, baka yata gusto umawit na lang. Kapatid, gusto mo ba umawit na lang? Ang kinilang po natin na pag tinawagan po tayo, ito'y isang panawagan kasi po, di po ba, lahat naman po tayo na sa bawat araw ay pumaparito sa banal na dambana na to. Eh, batid ko po na meron na po tayong nadama, meron na po tayong mga hiwaga na maaring maisiwalat po natin sa bawat araw na pagpunta po natin dito. Meron na nga po ba kayong natanggap? Amen. Okay, tatawagin ko na lang po si kapatid na Violet. Hindi na pala po Violet. Orange na po pala. Kakanta na lang po. Kakanta na lang po ako. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako iaawit, wag munang mag-share. Bakit nang kita'y nakilala, Ama, buhay ko ay palaging sumasaya. Luna
palaking Ama, huwag na sanang mawalay pa sa'yo aking Ama, ikaw ang buhay ko. Buhat nang kita'y nasugpungan, buhay ko ay palagi nang masaya. Lahat ng hirap ko'y nawawala, huwag na sana iiwan pa, o aking Ama, ikaw ang buhay ko. Pangarap ko sa aking buhay, huwag nang mawalay pa sa'yo aking Ama. Ikaw ang tangi kong paglaka sa bawat araw na bigay mo sa akin. Hirap ay pinapawi mo, Ama. Kita'y pinupuri aking Ama. Buhay ko ay utang ko sa'yo, Ama. Pag-ibig mo'y walang hanggan, o aking Ama, ika'y ang tay pinupuri. Pangarap ko sa aking buhay, huwag nang mawalay pa sa'yo aking Ama. Ikaw ang tangi kong lakas sa bawat araw na bigay mo sa akin. Hirap ay pinapawi mo, Ama. Kita'y pinupuri aking Ama. Buhay ko ay utang ko sa'yo, Ama. Pag-ibig mo'y walang hanggan, o aking Ama, kita'y pinupuri. O Ama, ikaw ang buhay ko. Thank you po. Salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong, nais ko pong itanong sa inyo kung nung nadama nyo po ang Ama, marami na po ang nabago, marami na po ang nabago sa ating buhay. Nais ko lamang pong itanong kung sa isang pagkakataon na naramdaman mo po siya ng kailangan mo po siya, wala na po kayong magagawa, wala na po kayong inaasahan kundi siya lang sa pangyayari sa kaganapan sa inyong buhay na naramdaman nyo po yung pagsaklolo niya na wala na po kayong inasahan kundi siya lamang po. Nais ko pong tawagin si kapatid. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Sa dati pong buhay, bago po ako nakarating dito, marami po yung pag-ala, yung po bang mga worries, mga pag-aalala sa buhay, ganyan. Na sa dati po syempre kung ano-ano nga pong nasubukan ng mga hanap buhay, ganyan. Hanggang sa may dumarating namang buwan ng yung pera nga po ganun. Kung ngayon nga ang kailangan talaga ng tao. Pero kahit na ganun, para bang laging gano'n, nag-aalala pa rin. Kaya nga sa dating buhay ko po pagka yung, syempre,
binabudget mo yung pera, iniisip mo ganyan, mapupunta sa ganon, para bang hindi pa nauubos yung pera, inaalala mo na ubos na, yun na nakakaramdam na ng andyang mahihilo na ako, ganyan, andyang magkakasakit na, ganyan. Hanggang sa napunta nga ako dito, minsan nga po nagpunta ako dito, nahihilo ako, sabi ng mister ko, paano ka pupunta doon kung nahihilo ka? Basta kaya ko, sabi ko. Hanggang sa naupo nga po ako dyan, nakikinig ng mga aral ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Yun po, unti-unti, syempre may nababago po, may nakakadama, ganon, hanggang sa nagkaroon ako ng mga lakas ng loob, lumalakas na yung loob ko, marunong na akong mag-control sa sa isip, na yun nga po nawala sa akin yung madalas mahilo, yung dahil nga sa pag-aalala, ngayon po, para bang kung ano man yung pagsubok na dumaraan, kaya may pera, kaya meron, parang pareho na lang. Hindi na masyadong nag-aalala, yung marunong na lumaban. Lalo na nga po kung magkakasakit yung mga sa miyembro ng pamilya, na para bang kung wala kang panggastos, paano nga ba kundi, yun nga, sa kanya lang magtitiwala at hihingi ng, wala nang maaasahan, kundi siya na nga lang talaga, lalo na nga po nung nag-aaral yung mga bata, para bang wala na kaming ibang maaasahan dahil wala naman nga po kaming stable na trabahong mag-asawa. Kaya sa kanya lang po kami umasa talaga. Marami na pong yung pakinabang sa dakong ito, yung hindi lang po pang financial, material, ganun. Siyempre po sa mga pagsubok, lalo na po, kagaya po nung yan pong anak kong bunso, nung maliit po yan, dati po dinadala namin sa doktor, pero nung siya po pag nagkasakit, gusto niya dito pupunta. Kagaya nga po nung elementary siya, dadaling ko sana siya sa doktor, pero sabi niya dito niya gusto. Kaya sa ganun po bang pagtitiwala kahit bata siya, yung komo nga po sinasama ko sila dito kahit nung maliliit pa, kahit hindi nila masyadong naiintindihan yung mga salitang niluluwal ng mahal na Apo. Pero sa pagtitiwala nga sa Panginoon na siya ay buhay na tumutulong sa bawat isa, na i-share ko po sa kanila, sa mga anak ko, kung ano po yung nakakamtan ko dito, pati nga po sa kabiyak ng puso, at sa kanila pong sa bawat ko pong anak na como nga po mga lalaki, 3 silang lalaki, gusto ko rin po silang nadadala rito para nakakapakinig din po sila ng mga banal na salita. Para po, siguro pag nagkaroon sila ng sariling pamilya, maging mabuti rin sila na magiging isang asawa, ama, ganun po. Na sana po makadama din sila. Sobrang dami pong dapat ipagpasalamat sa mga biyaya pong ipinagkakaloob niya po sa bawat anak ko, sa panganay ko na nagtatrabaho po ngayon, na alam ko pong siyang nagkakaloob ng lahat. Doon po sa pangalawa kong anak na babae na kung malayo nga po siya sa amin, nagpapasalamat po ako sa Ama dahil bago po siya nakarating ng ibang bansa, nagkaroon po siya ng pandaman, nabuksan po siya. Kaya yung pag-aalala po na kahit na malayo siya sa amin, hindi po ganun ka sobrang pag-aalala dahil alam kong ginagabayan siya ng Panginoon.
at marunong na rin siyang tumanggap po ba nung mga, syempre po, hindi naman common na sa ibang bansa, puro, syempre yung, nagkakaroon din ng mga pagsubok. Pero, subalit, salamat po sa Ama dahil nakakayanan niya po. Nakakayanan niya yung mga pagsubok na nagiging malakas siya kahit na may mga dinaranas na, syempre minsan po nalulungkot din. Pero salamat po sa Ama dahil pinagkalooban po siya ng mga kasama sa bahay na nakakasundo naman po niya. Kaya salamat po sa Ama dahil sa bawat paggabay niya sa pamilya ko, sa mahal na po Conching, sobra-sobra pong pasalamat. Dahil kung wala pong siyang tinanggap na biyaya mula sa Panginoon, wala po tayong dambana, walang gawain. Kaya salamat po sa Kanya, salamat po sa Ama. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tunay nga pong kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang lahat ay Kanyang ipagkakalob, higit sa lahat sa matapat na anak na nananalig at nananambitan sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Teacher Jo. Teacher Jo, paano niyo po naramdaman yung pagsaklolo ng Ama? Magandang umaga po sa gabing ito. Lagi ko naman pong nararamdaman yung pagsaklolo ng Ama. Subalit, napakalaki po ng kaibahan mula po nung napadpad po ako sa dambana. Sapagkat hindi man po ganap, alam ko po merong nabago. Sabi ko nga po sa kapatid ko, ang totoo po niyan, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat sa mga araw na biniyayaan ako ng Panginoon na mapadpad po ako dito sa Banal na Dambana, ipinapanalangin ko po talaga na sana may maisama po ako kahit isang miyembro lang ng pamilya ko. Pero mapalad po ako, hindi lang po isa, kundi nandito po tatay ko ngayon, nandyan ang kapatid ko, na isama ko na rin po yung bunso naming kapatid. Kumbaga po yung biyaya, patuloy ko pong tinatanggap. Dahil po sa, kumbaga po, may medyo malalim ng pagkakilala sa Ama, yung biyaya patuloy pong dumadating, hindi ko po namamalayan, hindi ko naman hinihiling. Tunay nga pong napakadakila ng Ama, masurpresa po siya. Kasi may mga pagkakataon po na ang biyaya, kahit hindi ko po hinihingi, bigla na lang pong dadating sa atin. Sa mga kalusugan, kung ano man po yung mga pagdaramdam, napakalaki po talaga ng biyayang naipagkaloob sa akin ng Banal na Espiritu sapagkat hindi na po ako siguro ganoon katapang. Kahit po paano, mayroon pong nabago. Kinukwento ko nga po sa kapatid ko na iba talaga pag nandito ka, yung pakiramdam na parang payapang-payapa po yung kalooban. Araw-araw po, may mga pagkakataon po na dapat na akong magalit, may mga pagkakataon na kailangan na akong sumigaw, pero nandun po yung control. Ito po ay pinagpapasalamat ko sa Ama sapagkat napakalaking biyaya po talaga sa Kanya. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Merlin po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Merlin. Kanina po nahihiya lang po siya pero pinatatag na po siya ng Ama. Pasensya na po kayo kanina kasi nasurpresa po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko kasi po. Kanina po kasi wala po ako sa sarili ko. Yung po kasing iniisip ko, yung pong asawa ko, sigurado pag-uwi ko po, galit po sa akin yun. Kasi po hindi po ako umuwi ngayon. Kanina po kasi umalis ako, wala po siyang kibo. Ayun po, tapos po, sigurado, sabi ko po, susunod siya dito.
hindi po siya sumunod. Sigurado po mamaya pag-uwi ko, hindi ako kakausapin nun. Sigurado po magdamag na naman akong hindi kakausapin nun. Lagi po siya nagagalit sa akin pag pumupunta po ako dito. Pag masaya po ako dito, pero pagdating po sa daan, kinakabahan na po ako. Pagdating ko po sa amin, naaway na po ako ng asawa ko. Ang magdamag na po yun. Gano'n po. Kaya wala po ako sa sarili kanina. Sigurado galit na naman po sa akin yun. Sana po, hindi na po siya magalit sa akin. Yun po yun. Salamat po, mahal na kapatid. Huwag mo pong isipin yung galit ng asawa mo. Basta po nandito ka po, iwanan na po natin yung alalahanin natin. Ang kinin mo po, mahal na kapatid, na pag-uwi mo po, sasalubungin ka pa po ng yakap ng asawa mo. Kasi po, pagka-iisipin mo po yung galit ng asawa mo, hindi mo po maunawaan yung banal na espiritu, yung mensahe niya, di po ba? Yun yung, andun po yung kalaban guguluhin po yung isip mo. Pero ipatag mo po yung kaisipan mo, at hahaplusin ng Ama ang puso ng kabiyak mo. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Nanay Emmy Bustamante. Nasurpresa po ako. Magandang gabi po sa umaga. Magandang umaga po sa gabing ito. Nasurpresa po ako. Kala ko po binibiro lang ako ni Alma. Ang magpapasalamat po ako at yung pong pagsaklolo ng Ama ay lagi pong nasa amin. Siguro po, sa tuwi na po, andyan po palagi siya. Tanging Ama po ang nakababatid siguro po. Marami pong mga kaganapan sa buhay namin. So kung hindi po kami sinasaklolohan siguro ng Ama, baka po lukaret na po ako. Pero hindi po mamarapati ng Ama yon, sapagkat alam ko po na mahal po kami ng Ama. At lalo't higit po ang aming minamahal na Apo Kunching, na sa tuwi na po ay palaging nakagabay at nakasubaybay po sa tuwi na sa bawat mensaheng ibinibigay niya po sa aming buong pamilya. Kapatid, natutuwa ako sa kanya kasi sabi niya na inaalala niya asawa niya. Nangyari na rin kasi sa akin yan Nung palagi akong pumupunta dito, kaya natatawa ko. Noong una rin ganyan din yung kabiyak ng puso ko. Minsan sasabihin niya sa akin, para kang dalaga, ngayon ka lang dumating. Alam mo ano yung sinasagot ko sa kanya? Hindi masamay tinutunguhan ko at mga anak ko ang kasama ko. Ganun ang sinasagot ko sa kanya. Ngayon, alam mo ba, pag pumupunta ako dito, minsan, nagugulat ako na andyan siya, kasunod ko pa siya, hindi ko siya inaaya. Kaya ang kinin mo yun, mangyayari din sa'yo yun. Hindi po ba, buhay po ang Ama. Kasi ganun yung mister ko Ngayon kahapon, nagulat nga ako sa kanya. Iniwanan ko siya sa bahay, nakahiga, subalit pag upo ko doon, nakita ko, pumapasok siya sa dambana, kaya galak na galak ang puso ko. Sabi ko nga, sa kabila man ng pinagdadaanan namin sa buhay nito, tanging Ama ang nakababatid at ang aming minamahal na Apo Kunching. Pero hindi kami nalulugmok sapagkat alam po namin na nariyan ng Ama, na laging nakasaklolo sa bawat problemang dumarating sa buhay. Tandaan po natin na kapag sa Kanya nyo po idinulog ang lahat, sa tuwi na mabigat man o sabi nga po ng ating minamahal na Apo Kunching, huwag nating sasambitin ang mabigat. Sabihin lang po natin, siguro, wala naman pong taong hindi nakakaranas ng mga pagsubok. Yung tinitingnan lang tayo ng Ama kung gaano tayo magpapakatatag sa buhay. At sabi nga, kapag mayroon tayong pamilya, kasama ang mga pagsubok na iyan. Pero kapag nanalig at nagtiwala ka sa Ama, ang lahat ng problema ay may kalutasan. Sabi ko nga po, lalo na ako nga, sabi ko nga, kung wala akong anak na pinatatag ng Ama, siguro nga, sabi ko nga, nung una, baka nga maberat na ako. Tsaka sabi ko nga minsan sa asawa ko nga, siguro sa nangyari sa buhay natin na yan, kung wala ako sa Ama at wala ang aking
Hindi ko tinitingnan yung mga anak ko, baka isinako ko na yung mga damit mo. pero hindi ko, sabi ko nga sa kanya, hindi ko mamarapat. Ang pinakamahalaga kasi sa buhay ng pamilya, yung nagkakaisa kayo, nagkakasundo, at higit sa lahat, sabi ko nga pag may problema, tanging kami nung anak ko na si Berhel ang nag-uusap, sa kanya ako dumadaing at binibigyan niya ako ng katatagan. Sabi niya, Nay, huwag kang malumbay, andyan ang Ama. Hindi niya tayo pababayaan. Tandaan mo yan, nanay. Magpakatatag ka, ang pinakamahalaga, malakas tayo. At nagkakaisa, anuman ang ating pagsubok na dumadating. Lahat ng iyan ay maluhulag po sa nating ganap. Tandaan mo lagi iyan. Kaya minsan, sabi ko nga, pag nalulugmok na ako sa buhay, tinitingnan ko lang yung dalawang anak ko. Sabi ko nga, nawawala ng lahat. Nawawala na talaga. At saka, ang lagi kong dinudulog sa Ama, sabi ko, bigyan niya ako ng katatagan, katapangan. At higit sa lahat, sabi ko nga ngayon, noon ngang hindi namin dinadanas yung mga pagsubok na to, sabi ko nga, hindi nga namin nakakasama yung tatay niya eh. Siguro sa maghapon, minsan gabi lang. Aba ngayon sabi nga ni Berhel, nanay, di ba, nakakagalak ng puso. Natuto si tatay na magluto. Pag dumadating siya na yung nagsasaing, nagluluto, nag-iigib. Sabi ko nga, Diyos ko, sabi ko, eto na po yata yung hinihiling namin ng aking anak sa Panginoon. Ibinibigay niya. Sabi kong gano'n, nakakasama namin siya sa palagi dito sa Divine Mercy. Hindi po ba, sabi nga, hindi lang sa kayamanan ang kaligayahan. Yung bang makikita mo yung asawa mo na dating hindi niya ginagawa, subalit nagagawa niya, yung po bang galak ng puso mo, yung talagang nag-uumapaw kapag nakikita mo yon, hindi ba, Berhel? Unang-una na kasing nagagalak talaga, sa totoo lang, yung aking anak na si Berhel. Kasi kapag nakikita niya na nalulungkot ako, sabi ko nga, kapag may nararamdaman, baliwala lang yun. Kasi alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ko nga ganon. At unang-una, sabi ko, nagpapasalamat din po ako sa ating Panginoon na lagi niya kaming sinasaklolon. At salamat po, Ama. Salamat po, mahal na Apo Conching, sa mga mensaheng ibinibigay niyo po sa amin sa na maging matatag po sa lahat ng mga dumarating na sa buhay. Kaya ito po ang lagi po naming hinahawakan, yung mensahe ng minamahal na Apo Conching. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat po, Nanay Amy. Patotoo lang po, wala daw po siyang masasabi. Nahihiya daw po si Nanay Amy, kita niyo naman po. Pinalakas po yung loob niya para marami po siyang masabi. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang mag-aalay po ng isang awit, si kapatid na Ana rin. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Pagsaklolo. Buhay po ang Diyos na lagi pong nakasaklolo sa bawat kahinaan, sa pagkakasala, sa kawalan ng pag-asa, sa lahat ng pagsubok na pinagdaraanan. Siya po ang laging kaantabay, kaagapay, na sa tuwing na po ay nakasaklolo sa ating lahat. Amen po ba? Kaya po, alayan ko po siya ng awit. Aking tanglaw
lumapit sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtakot sa bawat sulok ng mundo. Ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan. Lingapin mo at kahabagan. Anyaya pa'y lumapit sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtakot sa masama. Ilayo mo ang lingkod mo'y umiibig sa'yo. Maraming salamat po. Yun po, kung paano pong sinambit sa awitin na sama-sama ilayo mo ako, siya lang po talaga ang makapagpapaalis ng masama. Amen po ba? Kaya po, yun po sa tuwi na magpasako po tayo sa ating Panginoon nang sa gayon po ang saklolo niya ay patuloy na ikawal at ibigay sa ating lahat. Marami pong salamat. Salamat po kapatid na Annalise sa magandang tinig. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang magdiriwang po ng kaarawan bukas, si Caps Esting Biñas. Magandang umaga po sa gabing ito. Marami pong salamat sa inyong pagbati. Tama po pala yung pinadama sa akin ng Ama na ngayon ako ay magbabahagi ng aking mga nadama simula po noong kami ay dumako sa banal na lugar na ito. Kami po ay unang nakarating sa paanyayan ni kapatid na nung kauna-unahan po, pero si Cha Elena. Kami po inaaya rito, pero matagal na po yon. Hindi po namin nabigyang pansing masyado, siguro po ay hindi nga kaloob ng Ama, na kami ay makadama at makilala ang Ama. Pero nito pong nakaraang taon, April 17, 2014, ang kasama ko po ay nagkaroon ng mahigpit na karamdaman na hindi po malaman ng manggagamot kung anong klase at ang gusto po ay biyakin. Paano po namin mapapahintulutang biyakin eh wala po namang kasiguruhan kung ano yung karamdamang yun na binibigyan pa ng kondisyon na kung appendicitis ay hinahalagahan po kami ng 48,000 at kung mabiyak na kung sakaling iba ay iba pang pag-uusap. Nagkaroon po kami ng agam-agam at siguro po ay sa kaparaanan na rin ng Ama. Kami po ay inaya rito noong
kapatid na Edwin, kapatid doon ni Mrs. At noon nga pong isang taon, Lunes Santo, kami po'y unang nakarating sa dambanang ito. Malaki pong pasasalamat at papuri ang akin pong ipinaabot sa Ama. Palakpakan po natin ang mahal na Diyos. At nung una pong araw na kami po ay pumunta rito, Lunes Santo nga po, pinainom po kami ng tubig ng mahal na Apo. At ang sabi sa misis ko ay, angkinin mo anak na ikaw ay gagaling. At sa maniwala po kay hindi sa mga pasyenteng naandito ngayon, nung pangalawang pong araw, Martes Santo, ay lubhang nakapagtataka sapagkat ang sabi po ng banal na Espiritu ay, angkinin mo anak. At sa pamamagitan po siguro nga ng aming pananalig, pagsampalataya sa Ama, hindi po siya nabiak. At siya po ay lubusang gumaling. Wala pong hanggan ang aking papurit pasasalamat sapagkat hindi lang po yung pisikal na karamdaman ang gumaling. Kung hindi maging